20 municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. Ito ang News Radio Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City. Is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Bismillah, assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang umaga, Bangsamoro. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Desembre 2025 at ika-21 sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Abbas. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na yan natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Base sa inilabasan ng Pag-asa December 12, 2025, alas 5 ng umaga, ang Estelize ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulat na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng Estelize o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 23.2 degrees Celsius.
Sumikat ang araw alas 5:45 ng umaga at lulubog alas 5:28 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng MOST BARM sa pamumuno ni MP or Minister MP Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdul Rauf I. Makakua, katuwang ang radyo natin na laging handa, laging alerto mga kabang samuro. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Makapagal Street, Zinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search at Service Center. Para sa repair ng inyong mga riluan na lugman o mapadigital, bisitahin lamang ang Search at Service Center na matatagpuan sa May Don Roman Velo Street, Cotabato City at ang Ministry of Labor and Employment or Molly BARM sa pamumuno ni Molly BARM Minister Dato Muslimin G. Sema. At ang kaniyang General Director, Dato Zurab Abutazil Jr. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Nakatanggap si Dr. Ismail R. Marin, Medical Center Chief 2 sa Cotabato Regional and Medical Center ng prestigiosong Philippine College of Surgeons Presidential Merit Award. Pinangaralan siya para sa kaniyang matatag na pamumuno at kahangahangang mga kontrobersyon sa pagtatag ng PCA sa Central Mindanao Chapter, PCA sa CMC. Sa ilalim ng kaniyang pamumuno na kamitan ng PCA sa CMC ang mga pangunahing milestone kabilang ang paglulunsad ng unang CRC HEPIC project sa rehiyon at ang SSI Mantra 3 Robotic Surgery Test Drive. Nagpatupad din siya ng mga community outreach programs tulad ng surgical outreach sa Kabakan, North Cotabato at mga community screening caravan para sa mga cancers sa suso at colorectal. Ang pagkilalang ito ay nagtatampok sa dedikasyon ni Dr. Dimare na sa paglilingkod at paglupad o pagtupad ng mga pamamaraan ng operasyon sa BARM at sa Central Mindanao. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa iba pa nating mga balita, isinumitin ni Member of Parliament Abdul Basit R. Benito ang isang panukalang batas sa Bangsamoro Parliament para sa pagtatag ng Salamat Hashim Boarding Madrasa, isang boys boarding madrasa na may layuning magbigay ng holistikong edukasyon at pagpapahalaga sa mga kabataang lalaki, lalo na sa mga marginalized communities. Ayon pa kay MP Benito, ang SHBM or Salamat Hashim Boarding Madrasa ay magsisilbing sentro ng edukasyon at paghubog ng mga kabataan sa pagbibigay diin sa disiplina, espiritual na paglago at pamumuno. Kasama sa panukalang batas ang mandato, struktura at curriculum framework ng institusyon, pati na rin ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatakbo nito. Ang paghahain ng panukalang batas ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Parliament na palawakin ang mga oportunidad pang-edukasyon para sa kabataang Bangsamoro. Ito ang Hot News Radio.
10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at nakatanggap ang Cotabato Regional and Medical Center ng 1 million na tulong pinansyal mula sa tanggapan ni Member of Parliament Rasul E. Ismail sa ilalim ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or BHOPE of Fund 2025. Ang seremonya ng pagpapasa ng mga donasyon ay ginanap sa Kanopoy o sa may CRMC ikalabing isa sa buwan na Desembre 2025. Ang tulong ay formal na tinanggap ni Dr. Ismail Ardimaren ay head ng CRMC Medical Center na nagpahayag ng kaniyang pasasalamat sa patuloy na suporta. Ang pondo ay naglalayong suportahan ang mga programa sa pangangailangang pangkalusugan ng CRMC at mapabuti ang mga serbisyo sa pagamutan. Pinagtibay muli ni MP Ismail ang kaniyang pangako na palakasin ang mga serbisyo ng pangkalusugan ng publiko sa BERMM sa pamagitan ng patuloy na pakikipagsosyo at suporta sa mga institusyong medikal tulad ng CRMC. Labing 2 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na yan natin sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. At ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor, Sardonic Plaza, Gonzales Avenue, Cotabato City on and managed by Dr. Azura Adam Glang at ng Lucky Sahata Pandizan ng mga tatagpuan sa Gonzales Avenue, Cotabato City on and managed by Ma'am Angelina Soriano at ng Biryani House, Cotabato Branch. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nasa 5,876 indigent senior citizen sa Lana del Sur ang nakatanggap ng kanilang social pension sa magkahiwalay na payout na isinagawa ng MSSD kamakailan. Sa Marantao, may kabuuang 2,316 na benepisyaryo ang nakatanggap at 1,083 pensioner naman ang tumanggap sa bayan ng Kapay noong o nitong buwan. Senior citizen sa Ditsaan, Ramain. Samantala, 940 senior ang tumanggap naman sa WAO at inaasa na mahigit 800 pang pensioner ang makakatanggap o tumanggap noong araw ng or kasabayan ng pamamahagi. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 1,000 na buwan ng pensyon na layong makatulong sa kanilang pangunahing pangangailangan, kabilang na ang pagkain, gamot at iba pang gastusin. Ang Social Pension for Indigenous Senior Citizen o SOCPEN program ay isang nationally funded social protection initiative na ipinapatupad ng MSSD BARM upang mabigyan ng regularidad o regular na suporta ng pinansyal ang mga nakakatanda nga kabilang sa pinakamahirap na sektor. Layunin nito nga matiyak na may tulong na maasahan ang mga senior citizen para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pangangailangang medikal. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagpulong ang Bangsamoro Research and Development Council para sa ikawalong Technical Working Group o TWG sa Cotabato City. Noong ikalabing isa sa buwan na Desembre, taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang pagpupulong
kung saan na nilinaw ang mga prioridad na pananaliksik at datos para sa Halal Eco Zone Project at Bakawan Project. Napagkasunduan din ang schedule para sa susunod na pagpupulong ng BRDC sa unang quarter ng 2026. Ang BRDC ay tinatag upang mag-coordinate ng scientifico at teknikal na pananaliksik sa rehiyon at patuloy na nagpapahusay sa kakayahan makipagkompetensya ng BARM sa R&D at inobasyon. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, nagahatag og serbisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna, Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na kaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pa-check-up sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes. Crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkaing sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon.
Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Itama po ang inyong oras sa buong kapuluan na 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, mas palalawigin pa ng mga local executive sa Maguindanao del Norte ang pagtutulungan sa pagsawata ng illegal drugs sa probinsya ngayon na nakikilala bilang new investment hub sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa ang nasabing governance objective na tinalakay kahapon, ika-11 sa buwan ng Disyembre taong kasalukuyan sa Peace and Order and Public Safety Cluster Meeting para sa huling quarter ng 2025 sa isang function facility sa Cotabato City. Magkatuwang na pinangunahan nila Maguindanao del Norte, Governor Tucaong Mastura at Vice Governor Marshal Ibrahim Sinsuata. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang Congressional Representative ng Maguindanao del Norte na si Baya Dimpola Mastura, mga mayor ng iba't ibang bayan sa probinsya. Isa sa kanila ang Chief Executive ng tinaguriang Most Peaceful Municipality sa buong probinsya, si Raida Tumawi Sinsuata ng Dato Bla Sinsuata. Kinilala ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region at ng 6th Infantry Division ang Dato Bla Sinsuata. May saklaw na 13 na mga beachfront barangays bilang pinakamapayapang bayan sa Maguindanao del Norte. Isa sa 5 mga probinsya sa BARM. Ang Dato Bla Sinsuata ay may 0 heinous crime record nitong nakalipas na 10 taon. May mga kinatawan din ang Philippine Drug Enforcement Agency BARM, ang Maguindanao del Norte, Provincial Police Office, Bureau of Fire Protection, 6th Infantry Division at 1st Marine Brigade na dumalo sa nasabing cluster meeting. Ilan sa kanila ay nagpahayag ng mga suhestyon kung paano mas mapapalawig pa ang multi-sector cooperation sa pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya bilang kanilang suporta sa peace and order and security programs nila Gov. Mastura at Vice Governor Sinsuata.
sa kanilang mga hiwalay na pahayag kaugnay ng nasabing pagpupulong, muling tiniyak ni Governor Mastura at Vice Governor Sinsuat na running mates noong May 12, 2025 eleksyon na walang humpay ang kanilang kampanya laban sa pagpapakalata ng illegal na drugs ng ilan na lang na natitirang mga shabu at marijuana dealers sa Maguindanao del Norte. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikalabing 2 sa buwan na Desembre 2025 at ika-21 sa buwan na Jumadil Akhir 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners sa iba't ibang bahagi ng Central Mindanao. At hello po kay Bayom Kolso Mamitimbang Awaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kabang sa Mormapia Mapita. Saliktan ulang o naman pa shout out po kay Dato Tong Awaya watching from Puruka Baya Labi Barangay Dato Balabaran na Sukran. Ilo po kay Ma'am Omokolso Mamitimbang Awaya. At hello to Omo Utaymin Gampong. Assalamualaikum. Good morning po ma'am. Waalaikumsalam. At hello to Ma'am Simbay Adam. Salamat ma'am. Good morning. Watching from Takurong City. And yes, marami po kaming nakikinig ngayong araw. Miss you ati ma'am and God bless you too. Yan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng 30 minuto. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Inwaw Motor. At atin din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Saima, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE BARM. At also atin sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming news head at sa aming admin officer at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama radyo natin Caroline Abbas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Manatiling nakatutok sa 95.9 radyo natin FM Cotabato City. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng magandang umaga. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers